Hello listeners! Ako si Jelly. Caregiver ako, pero naging sweet lover ng amo kong lumpo. Paano? Tara, ikukwento ko sa inyo. I don't need another caregiver. Kaya kong sarili ko. Pagsigaw na sabi ni Mike. Anak, kailangan mo ng tutulong sa'yo. Halos maiyak naman ang mama ni Mike sa pagkumbinsi sa kanya na kumuha ng tagapag-alaga. Si Mike ay dating masigla, palangiti at kilala sa pagiging matalino, gwapo at matapang. Pero ngayon, siya ay isang lalaking galit sa sarili at sa mundo. Hindi ko kailangan ng tutulong sa akin. Just leave me alone. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Sigaw ni Mike. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Ngunit sariwa pa rin sa alaala niya ang tunog ng nagkabanggaang metal, ang biglang dilim at ang paggising niyang hindi na gumagalaw ang kanyang mga paa. Mula noon, nagbago ang lahat. Kahapon lang ay nahulog ka mula sa wheelchair mo nang pilitin mong magbanyo mag-isa. Anak naman, paano nalaman kung nabagok ka? Nag-aalalang sabi ni Doña Lupe, ang ina ni Mike na may katandaan na din. Biyuda na ito, kaya naman solo na lamang niya ang problema sa anak. Hindi ako inutil, Mama. Kaya kong sarili ko. Pagmamatigas pa ng binata. Matapos ang aksidente, ay hindi na siya ang Mike na kilala ng lahat. Ang dating mahinahong tinig ay napalitan ng matatalim na salita. Ang dating pasensya ay nauwi sa galit. Sa bawat umaga, pakiramdam niya ay parusa ang paggising dahil panibagong araw na naman ng pagkakakulong sa sariling katawan. Fine, wala akong magagawa kung ayaw mo nang kumuha ng caregiver. Wala rin lang namang nagtatagal sa'yo dahil lahat sila ay inaway at binabastos mo. Halos maiyak na sabi nito. Lumabas ang Donya dahil wala din naman siyang magagawa sa saradong isip ng anak. Pero kumuha na naman siya ng tagapag-alaga ni Mike. At gaya ng inaasahan, ay galit na galit si Mike. Lumabas ka. Hindi kita kailangan. Malamig niyang sinabi sa babaeng nakatayo sa pintuan ng kwarto. Pero sir, kailangan ko po kayong tulungan maligo. May lumani na sabi ng babaeng caregiver. Bakit ba namimilit ka? Baka naman may gusto ka sa akin at gusto mo akong pikutin. I'm so sorry. Hindi ako pumapatol sa mga taong katulad mo lang. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na. Hindi kita kailangan. Sa bawat salitang binibitawan ni Mike ay halos tumusok sa puso ng dalagang caregiver. Isa na naman iyong caregiver na umiiyak. Hawak ang bag at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Wala na namang tumagal na tagapag-alaga ni Mike. Sa ibaba ng bahay, napaupo ang kanyang ina sa sofa. Hawak niya ang panyo habang pinipilit pigilan ang luha. Ilang caregiver na ang umalis sa parehong dahilan. Masungit, bastos at walang pusong magsalita ang anak nito. Anak ko pa rin siya. Hindi ko siya maaring sukuan. Mahina niyang bulong sa sarili. Kahit minsan ay parang hindi na niya kilala ang lalaking yon. Samantala, ilang kilometro ang layo sa isang masikip na inuupahang apartment, may isang babaeng nagbibilang ng natitirang barya sa mesa. Si Jelly, isang single mother, nakatitig sa maliit na lalagyan ng gamot ng anak nito. Kulang na naman ang pera ko, pambili ng gamot at gatas. Diyos ko, tulungan mo po ako. Halos maiyak na panalangin nito. May special needs ang kanyang anak. Mas mahal ang therapy. Mas mahaba ang kailangang pasensya at mas mahal ang pangangailangan. Kahit anong sipag niya, parang laging kulang. Naglakad-lakad siya para makahanap ng pera o kaya ay trabaho. Abala ang mga guard sa isang executive village kaya nakapasok siya. Mayayaman ang mga tao dito. Sigurado akong may mga naghahanap ng katulong dito.
Bulong niya sa sarili. Naglakad-lakad siya at napahinto siya sa harap ng isang malaking mansyon. Sa gate nito ay may nakapaskil na isang job posting. Wanted, stay-out caregiver. High salary. Sa ilalim nun ay ang description ng pasyente. Napakurap siya. Nabasa na niya ang tungkol sa pasyente. Mayaman, suplado, at walang tumatagal na caregiver. Ekis. Parang red flag to. Baka sumuko naman ang mental health ko dito. Pero teka, malaki daw ang sweldo. Gaano kalaki kaya? Baka naman worth it naman. Subukan ko na lang kaya? Malakas na sabi niya sa sarili. Nagdadalawang isip na sana siya. Ngunit naalala niya ang anak nito. Ang mga gabing nagigising ito dahil sa sakit. Ang mga tanong na hindi niya agad nasasagot dahil kulang ang pera. Huminga siya ng malalim. Kakayanin ko to. Bulong niya. Hindi sigurado kung sarili niya ang kinakausap o ang takot sa dibdib nito. Maya-maya ay nakapagdesisyon siyang subukan mag-apply. Inayos niya ang gusot-gusot na damit. Diretso ang tindig niya, ngunit nanginginig ang kamay niya habang pinipindot ang doorbell. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng ginang na halatang pagod, ngunit magalang pa rin ngumiti. Magandang araw ho. Andito ho ako para sa caregiver na hinahanap ninyo. May experience ka ba sa pagiging caregiver? Wala po pero madali po akong matuto at masipag po ako. Mahirap alagaan ang anak ko. Ang totoo ay, mabait siya. Pero nagbago ang lahat matapos ang aksidente. Naintindihan ko din naman dahil hindi madaling maging paralisado. Nabago ang buong buhay niya. Kakayanin ko po. Parang awan niyo na po. May anak po akong may special needs at may mga sakit pa siya. Kailangan ko po ng trabaho. Lahat po ay kakayanin ko para sa anak ko. Kaya alam kong kakayanin kong alagaan ang anak ninyo. Bumuntong hininga ang matanda at pumayag din itong subukan ni Jelly ang trabaho. Matapos ang maikling usapan, inihatid siya nito sa ikalawang palapag. Pasensya na akong mahirap umakyat dito. Mataas talaga ang bawat baitang. Paunang sabi ng ginang. Tumango si Jelly. Sanay po ako sa akyatan. Sagot nito. Bagamat alam niyang hindi sapat ang paghahanda para sa kung ano ang naghihintay. Pagbukas ng pinto ng kwarto, bumungad ang malamig na hangin at mas malamig na tingin. Isa na namang caregiver? Tanong ni Mike. Hindi mo lang itinago ang pagkainis. Sabihin mo sa mama ko, wala akong kailangan. Umalis ka na habang maaga pa. Hindi umatras si Jelly. Hindi rin siya ngumiti. Hindi po ako aalis. Mahinahon niyang sagot. Trabaho ko po ito. Saglit na natahimik ang silid. Kita niya sa mga mata ng dalaga ang determinasyon at malasakit. Para kay Mike, iyon ang unang pagkakataon na may taong hindi agad natakot, hindi umiyak at hindi agad sumuko. Para naman kay Jelly, iyon ang simula ng laban na hindi niya alam kung paano maipapanalo. At sa gitna ng dalawang pusong parehong sugatan, isang galit at isang pagod, unti-unting gumalaw ang kwento ng pagbabago. Matigas ang ulo mo ah. Sige, tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Masungit na sabi ni Mike. Desidido po akong magtagal dito, sir. Kailangan ko po ng trabaho. Malamig na sabi ni Jelly. Sige, tignan natin. Agahan mo bukas, ha? Nakangising sabi ni Mike na para bang nagbabanta. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Jelly para sa unang araw niya bilang caregiver. Tahimik pa ang buong bahay nang dumating ito. Ngunit ramdam na niya ang bigat ng tensyon kahit wala pa siyang ginagawa. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Mike, ay agad siyang sinalubong ng malamig na boses. Ano na naman yan? Wala pa ngang 6:00, nandito ka na agad?
Hindi ba kayo tinuturuan ng tamang oras? Huminga ng malalim si Jelly bago sumagot. Hindi po ba at sinabi niyong agahan ko? At saka kailangan niyo pong uminom ng gamot bago mag-almusal. Yun po ang bilin ng doktor. Kaya kailangang maaga po ako rito. Hindi ako bata. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Lumabas ka nga riyan. Hindi gumalaw si Jelly. Kinuha lang niya ang tray at mahinahong inilapag sa mesa. Hindi po ako aalis hanggat hindi kayo umiinom ng gamot o kumakain. Trabaho ko po ito. Napailing si Mike. Kita ang ines sa mga mata nito. Ganyan kayo lahat sa umpisa. Kala nyo kaya nyo? Mamaya iiyak ka na rin at tatakbo palabas ng bahay na to. Hindi siya sinagot ni Jelly. Tahimik lang niyang inaayos ang kama at binuksan ang kurtina. Hoy! Sino nagsabing pwede mong galawin yan? Madilim po kasi. Mas maganda pong may araw. Hindi na nga ho kayo lumalabas ng bahay tapos hindi din nakakapasok ang sinag ng araw dito sa kwarto mo. Alam mo ba kung anong mas maganda? Yun ay kung wala ka rito. Galit na sabi ng binata. Sa kabila ng mga salita, hindi nagbago ang kilos ni Jelly. Maingat niyang tinulungan si Mike na maupo ng maayos sa wheelchair. Huwag mo akong hawakan. Hindi po kayo matutumba kung tutulungan ko kayo. Saglit na natahimik si Mike. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil wala siyang maipangontra. Lumipas ang mga araw na ganoon ang eksena. Palaging may sigaw, palaging may masakit na salita. Ang bagal mo. O kaya, Hindi mo ba alam ginagawa mo? minsan naman ay, Umalis ka na bago pa kita palayasin o ipahabol sa aso. ngunit hindi umalis si Jelly. Isang hapon, habang nag-iensayo ng simpleng galaw si Mike, ay bigla itong napahinto. Tama na. Hindi ko na kaya. Tumigil si Jelly at lumuhod sa harap nito. Kaya niyo pa po. Isang round na lang ng exercise. Ang sabi po ng therapist niyo ay kailangan ninyong kayanin yan. Madali sabihin kasi hindi ikaw ang nalumpo. Hindi ikaw ang naparalisa. Tama po kayo. Pero alam ko ang pakiramdam ng gustong sumuko araw-araw. Tumingin si Mike sa kanya sa unang pagkakataon na walang galit. Bakit ka ba nagtitiis dito? Gusto mo ba kaming pagnakawan? O baka naman, gusto mo akong pikutin? Nang iinis na tanong ng binata at sadya talagang pinipikon niya si Jelly para umalis na ito at mag-resign gaya ng iba. May anak po ako, special child. Single mother din ho ako. Kailangan niya ako. Kaya kahit mahirap, hindi ako pwedeng bumitaw. Hindi ko susukuan ang anak ko at hindi ko din ho kayo susukuan. Ngayon, kung gusto mo akong laitin at bastusin araw-araw para umalis dito, sorry ho, dahil hindi niya ako mapapaalis. Kailangan mo ko at kailangan ng anak ko ang trabahong to. Hindi agad nakapagsalita si Mike. Alam kong imposible na akong makalakad muli. Niloloko ko lang ang sarili ko kapag ginagawa ko yung mga exercise na yan. Dahil ang totoo ay wala na akong pag-asa. Katawan ko ito kaya alam kong wala na akong pag-asa. Malamig na sabi ni Mike, pero hindi na siya galit. Hindi na siya nanlalait. Wala pong imposible, sir. Lahat ay kakayanin natin. Basta't magtiwala ka lang sa nasa itaas at sa iyong sarili. Isama mo na din yung mga taong naniniwala sa'yo at nagmamalasakit sa'yo. Kaya yan, sir. Nakangiting sabi ni Jelly. Mula noon ay nagbago ang tono niya. Hindi pa rin siya mabait, ngunit hindi na rin ganoon kasakit ang mga salita. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, ay biglang nagsalita si Mike. Hindi ka katulad nila. Sino po? Yung mga umalis na caregivers. Madali silang sumuko at wala silang malasakit sa akin. Bahagyang ngumiti si Jelly. Hindi po kasi ako madaling sumuko. Alam ko kasi na lahat ng tao ay kayang magbago. Sa katahimikan ng gabing iyon ay may namuong damdaming hindi nila pinangalanan.
Hindi pa ito pag-ibig. Hindi rin simpleng awa. Salamat. Tipid na sabi ni Mike. Wow! Ngayon lang ako nakarinig niyan sa inyo, sir. Biro ni Jelly at napangiti naman nito si Mike. Sa bawat araw na nananatili si Jelly at sa bawat galit na unti-unting napapalitan ng tiwala ni Mike, ay mas nagiging malinaw ang isang katotohanan. Hindi na sila basta pasyente at caregiver na lang. At doon nagsimula ang pagiging malapit nilang dalawa. Ano bang meron siya? Bakit parang lumalambot ang puso ko sa kanya? Tanong ni Mike sa sarili nang mag-isa na lamang siya. Ilang oras na siyang tulala, nakahiga at nakatingin sa kisame. Pero hindi maalis sa isip niya ang dalagang caregiver. Hindi naman din kasi kataka-taka. Maganda, balingkinitan at maamo ang mukha ni Jelly. Mabango ito palagi kahit maging haggard pa. Pati ang buhok niyang itim na itim ay palaging nakapusod ng maayos. Lingid sa kanyang kaalaman, ay may nararamdaman na din pala para sa kanya ang dalaga. Bakit ba hindi ko makalimutan si Sir? Dapat pag alis ko ng mansyon ay wala na siya sa isip ko. Doon na natatapos ang obligasyon ko sa kanya pero hanggang dito sa bahay ay naalala ko kung ayos lang ba siya o baka may kailangan siya. Mulakas na sabi ni Jelly sa sarili habang katabi ang natutulog na anak. Maaaring nakikita din ni Jelly ang kabutihan ng puso ni Mike. Isa pa ay napakagwapo din naman kasi nito. Makinis ang balat at matipuno. Lalaking lalaki din ang features ng mukha nito. Kinabukasan, mas tahimik na ang bahay kumpara noong unang dumating si Jelly. Hindi dahil wala nang sigawan, kundi dahil bihira na itong mangyari. Payapa ang umaga. Habang inaayos ni Jelly ang mesa, ay narinig niya ang boses ni Mike. Tapos ka na ba? Opo, ihahain ko na po ang almusal. Ako na ang kukuha. Napalingon si Jelly. Kaya niyo na po? Oo, huwag kang mag-alala. Dahan-dahang lumapit si Mike habang nakaupo pa din sa wheelchair. Hindi pa perpekto ang galaw niya, ngunit determinado. Hindi naman ito tumayo pero pilit inabot ang mga pagkain. Hindi mo kailangang tumayo dyan. Hindi ako babagsak. Sanay lang po akong nagbabantay. Salamat. Napatingin si Jelly sa kanya. Napapadalas na ang pagsasabi nito ng magagandang salita tulad ng salamat. Walang anuman po. Lumipas ang mga araw na may maliliit na pagbabago. Nakakaramdam na din ng awa si Mike para kay Jelly. Isang araw habang naghahanda ng pagkain si Jelly, ay nakita ni Mike ang mga sugat sa braso nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga pasa at sugat ka? May nangbugbog ba sa'yo? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Nag-aalalang tanong ng binata. Ha? Ito sir? Naku, wala yan. Yung anak ko po yan. Nagtatantrums na naman kasi kagabi. At saka wala ho akong asawa. Nakwento ko na ho sa inyo na single mother ako. Kwento ni Jelly at ipinagpatuloy ang pag-aayos. May anak ka na nga pala, no? Opo. Kamusta siya? Masaya po, kahit mahirap minsan. Matapang ka. I'm sure proud sa'yo ang anak mo. Kailangan lang po talaga. Wala naman hong ibang aasahan ng anak ko kung hindi ako. Napangiti si Mike. Hindi pilit, hindi rin panandalian. Bakit nananakit ang anak mo? Kunot noong tanong ni Mike. Special child po kasi siya. Hindi niya alam na nakakasakit siya. Alam kong mahal ako ng anak ko at hindi niya ako gustong saktan pero wala lang siya sa tamang pag-iisip. Depensa ni Jelly sa anak. May mga therapist na pwedeng makatulong sa behavior niya. Ani Mike. Isang mapait na ngiti ang rumihistro sa mukha ni Jelly. Madami ho talaga, pero ang mamahal. Pinag-iipunan ko pa. Meron naman sa public hospitals pero sa sobrang dami ng pasyente, ay imposible ding makapasok. Lahad ni Jelly. I will sponsor your child.
Dahil empleyado ka naman namin, ay sasagutin na ng kumpanya ko ang lahat ng gagastusin para sa therapist niya. Sa private hospitals, of course. Nanlaki ang mga mata ni Jelly. Hindi siya makapaniwala. Ang dating pinapangarap lamang niya para sa anak ay matutupad na ngayon. Talaga po? Halos pasigaw niyang tanong. Oo naman. Hindi na nakapagpigil si Jelly. Bigla niyang niyakap ang amo. Nagulat si Mike pero hindi naman siya umiwas. Hindi din niya sinaway ang dalaga. Pero bakit nga ba? Gusto rin ba niya ang yakap na yon? Nagugustuhan na nga ba niya si Jelly? Naku, sorry po at nayakap kita. Pasensya na sir. Baka isipin niyo na naman po na gusto kitang pikutin. Sobrang saya ko lang po. Umiiyak na sabi ni Jelly. I know, but please, don't cry. Sobrang saya ko kasi sir. Sobra-sobra po. Sinserong sabi ni Jelly. You're welcome. Tipid na sabi ni Mike. Doon na tuluyang nabuwag ang pader sa pagitan nilang dalawa. At dahil nga mas malapit na sila sa isa't isa, ay mas madalas na din ang kwentuhan. Mas madalang na ang katahimikang mabigat. Isang araw ay kinausap si Jelly ng Donya. Alam mo, napapansin ko ang pagbabago sa anak ko. Talaga po? Buti naman po. Hindi ko na mabilang kung ilan ang naging caregiver niya pero ikaw lang talaga ang tumagal. Karamihan sa kanila ay 1 linggo lamang tumatagal. Ang iba nga ay 1 o 2 araw lang. Kaya naman salamat talaga sa sakripisyo mo. Wala po yun. Malaking tulong din po kayo sa amin ng anak ko. Kita ko naman ang malasakit mo sa anak ko. Kaya salamat. Marunong ho akong tumanaw ng utang na loob. Malaking tulong ho ang trabahong ito sa akin. Kaya ibibigay ko din ho ang best ko para makatulong sa inyo at kay Sir Mike. Emosyonal na sabi ng dalaga. Hindi nga nagtagal ay lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Magkasama na silang manood ng mga old Tagalog movie sa TV. Minsan nga ay may popcorn at drinks pa sila habang nanonood. Minsan naman ay sa hardin sila nakatambay at nagkukwentuhan. May mga araw din na tinutulungan ni Mike si Jelly na magluto kahit pa nakaupo lamang ito sa wheelchair nito. Isang hapon habang nagpapahinga si Mike matapos ang therapy, ay umupo si Jelly sa tabi nito. Sabay silang umiinom ng kape sa balkonahe. Tahimik ngunit magaan. Mas gusto ko na ang umaga ngayon. Bakit po? Hindi na kasi masyadong mahirap ang mga ipinapagawa sa akin sa therapy. Baka nasasanay na po kayo. Baka dahil nariyan ka. Napayo ko si Jelly. Sabi ko naman po sa inyo ay kayang-kaya nyo yan. Konting push lang talaga. Jelly. Po? Hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Sabihin nyo lang po. Makikinig naman po ako. Uwi ka ni Jelly na walang ideya sa sasabihin ng binata. Huminga ng malalim si Mike. Gusto kitang ligawan. Nanatiling tahimik si Jelly. Sir Mike. Mike na lang. Hindi po yata tama yan. Caregiver niyo lang po ako. Alam ko. Kaya nga sinasabi ko lang at hindi kita gustong i-pressure. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang malaman mo ang tunay na nararamdaman ko. Kung hindi ka papayag na magpaligaw sa akin, ay maiintindihan ko naman. Sino naman kasing papayag na magpaligaw sa tulad kong lumpo? Puno ng pait ang bawat kataga ni Mike. Hindi naman ho sa ganun pero langit at lupa kasi ang agwat natin. Sagot ng dalaga. Wala akong pakialam sa estado ng mga buhay natin. Ang importante sa akin ay mahal kita at masaya ako kapag kasama kita. Ani Mike, baka utang na loob lang po ang nararamdaman nyo. Hindi. Alam ko ang pagkakaiba. Sigurado akong mahal kita dahil mabuti ang puso mo at mabuti kang tao. Saglit na nag-isip si Jelly. Pag-iisipan ko po. Tumango si Mike. Hihintayin kita. Sa gabing iyon ay parehong hindi agad nakatulog ang dalawa. Hindi nila alam kung saan hahantong ang damdamin nila.
Minsan, ay maagang dumating si Jelly para ihanda si Mike para sa therapy nito. Tahimik ang umaga ngunit ramdam ang kaba sa hangin. Kailangan ba talaga ngayon pa tayo magpa-therapy? Parang tinatamad ako. Nakasimangot pa ito na parang batang nagmamaktol. Opo, mas maaga, mas maganda. Para maganda din ang pakiramdam nyo buong araw. Kung bumagsak ako at masaktan, ay wag mo akong sisisihin. Hindi po kayo babagsak. Nandito lang po ako. Huminga ng malalim si Mike bago tumayo, gamit ang walker. Mabagal ang kilos, ngunit matatag ang tingin. Huwag kang lalapit masyado. Isang hakbang lang po ang layo ko. Ayokong naawa ka sa akin. Hindi pa ako naawa sa'yo. Naniniwala po ako na kaya mo ito. Napatingin si Mike sa kanya, ngunit hindi na siya sumagot. Sa therapy center ay sinalubong sila ng therapist. Hindi nagsalita si Mike. Nakakunot ang noo at halatang hindi komportable. Tinanong ng therapist kung handa na daw ba si Mike, pero galit ito nang sumagot. Wala naman akong choice. Meron po, pero pinili niyo pong pumunta dito. Hindi naman kita kinaladkad papunta dito, hindi ba? Kaya mo yan. Saglit na natahimik si Mike. Huwag kang masyadong optimistic. Hindi po ito optimism. Desisyon po ito. Sinimula ng therapy. Pawis na pawis si Mike matapos ang ilang galaw pa lang. Hindi ko na kaya. Isang ulit pa po. Masakit. Alam ko po. Paano mo nasisiguro? Kasi araw-araw po akong nasasaktan. Pero gumigising pa rin ako. Kung kaya ko, ay sigurado akong kaya mo din yan. Napatingin si Mike sa kanya. Dahil sa anak mo? Opo, at dahil gusto kong makita kayong lumaban. Tinapos ni Mike ang session na nanginginig ang tuhod. Pag-uwi nila ay tahimik ang dalawa. Kung susuko ako, maintindihan mo ba? Maintindihan ko po, pero masasaktan ako. Bakit? Kasi alam kong kaya nyo pa. Kinabukasan ay mas mabigat ang pakiramdam ni Mike. Hindi ako babangon ngayon. 1 minuto lang po ang hinihingi ko. Wala akong lakas. May lakas po kayo. Natatakot lang po kayo. Hindi mo alam ang pakiramdam nang hindi maigalaw ang katawan. Tama po kayo. Pero alam ko ang pakiramdam ng gustong tumigil kahit pagod na. Tahimik lang si Mike. Paano kung hindi na ako gumaling? Hindi po doon nagtatapos ang halaga nyo. Ang bagal ng progreso ko. Pero may progreso po. Hindi sapat yun. Para kanino po? Para sa sarili ko. Mas mahigpit po pala kayo sa sarili nyo kaysa ibang tao. Buong gabi na nagkulong si Mike. Hinayaan lang niya si Jelly. Isang gabi ay biglang nagalit si Mike matapos mabigo sa therapy task niya sa bahay. Tama na. Ayoko na. Ayan ka na naman. Sumusuko ka na naman. Umalis ka muna. Hindi po. Huwag mo akong kaawaan. Hindi po kita kinakaawaan. Mahal ko po ang ginagawa ko. Napatigil si Mike. Ano ang sinabi mo? Mahal ko po ang ginagawa ko at mahalaga po kayo sa akin. Saglit na natahimik ang silid. Hindi mo dapat sinasabi yan. Bakit po? Dahil mas lalo lang akong umaasa. Hindi kita pinapaasa, pero gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa'yo at suportado kita kahit anong mangyari. Simula noon ay naging mas determinado si Mike. Sa mga sumunod na linggo ay unti-unting lumalakas ang katawan nito. Nakatayo ako ng mas matagal. Opo, kita ko nga po. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, pero masaya. Dahil sa akin? Dahil sa pag-unlad nyo. Masaya na ako na makakabalik ka na sa dati mong buhay. Medyo malungkot lang kasi alam kong dadating na ang panahon na hindi mo na ako kakailanganin. Mamimiss mo ba ako kapag hindi mo na kailangang maging caregiver ko? Pili yung tanong ng binata. Secret. Halakhak ni Jelly. Isang hapon
ay naglakad si Mike ng ilang hakbang nang walang alalay. Nakita mo yun? Oo, congrats! Good job ka doon! Hindi ako bumagsak. Proud ako sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo na kaya mo yan. Nakikita mo na ngayon ang bunga ng paghihirap mo sa therapy at pag-eehersisyo mo dito sa bahay. Ngumiti si Mike. May sasabihin ako. Ano yun? Nakikinig ako. Hindi na lang panliligaw ang nararamdaman ko. Mike. Alam ko, mabagal, mahirap, pero gusto kong ipagpatuloy. Natatakot ako. Ako rin. Nagkatinginan sila. Pero mas natatakot akong mawala ka. Tahimik si Jelly. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka. Sigurado ka ba? Sa unang pagkakataon, oo. Lahat ay gagawin ko para lang makuha ko ang matamis mong oo. Ang cheesy naman nun. Parang ang baduy. Hindi bagay sa'yo. Biro ni Jelly. Ganun talaga ang nagmamahal. Nagiging baday at corny. Halakhak ni Mike. Sa gabing iyon, ay naglakad si Mike patungo sa balkonahe ng may tungkod. Nasa likod siya ni Jelly. Dati ay ayokong gumising. Ngayon, Ngayon ay excited na ako sa bawat umaga. Lalo na kung nakikita kita. sa katahimikan ng gabi, ay malinaw ang isang katotohanan. Hindi na nag-iisa si Mike sa bawat hakbang. At si Jelly, hindi na basta caregiver lang. Tahimik ang umaga ngunit mabigat ang tibok ng puso ni Jelly. Magmula nang umamin si Mike ay hindi na siya mapakali. Maaga ka atang nagising. Oo, may asikasuhin lang. Teka, umiiwas ka ba sa akin? Napatingin si Jelly. Hindi naman, nag-iisip lang. Tungkol sa akin? Oo, tahimik na tumango si Mike. Handa akong makarinig ng rejection. Huwag kang ma-pressure sa panliligaw ko. Kung talagang hindi mo ako mahal, ay matatanggap ko naman, kahit na masakit. Hindi naman yun ang problema. Ano bang problema? Sabihin mo na sa akin, Jelly. Natatakot ako Sa akin? sa pwedeng mangyari. Umupo si Mike sa tapat niya. Hindi kita minamadali. Alam mo yan. Pero naghihintay ka. Sinabi ko naman sa'yo yan, di ba? Handa akong maghintay. Paano kung magbago ka kapag tuluyan ka ng gumaling? Hindi mawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil lang, nakakalakad na ako. Paano kung bumalik ka sa mundo mo at maiwan ako? Hindi kita iiwan. Hindi sapat ang pangako. Alam ko. Kaya araw-araw ko yung patutunayan. Saglit na natahimik si Jelly. May anak ako. Alam ko. So what? Alam mo namang may special needs siya. Hindi siya madaling mahalin. Walang madaling mahalin. Pinipili yon. At kung hindi mo kayanin, Sabay nating kakayanin. napapikit si Jelly. Caregiver mo ako. Kapag sinagot kita ay maraming magtatanong. Maraming kilay ang tataas. Sasagutin ko silang lahat. Maraming hahadlang. Lalabanan ko silang lahat. Handa naman ako. Mahirap ang buhay ko. May mga araw na pagod ako. Paano kung hindi ko magampanan ng pagiging mabuting girlfriend sa'yo? Magpapahinga tayo. May mga araw na gusto kong sumuko. Hahawakan kita sa mga araw na yon. Tahimik si Jelly. Mike, tinatanggap ko na ang pagmamahal mo. Nanlaki ang mga mata ni Mike. Sigurado ka? Oo, Sigurado ka bang hindi lang yan dahil sa awa? hindi no. Dahil mahal na kita. Mahal na mahal kita, Mike. Tumayo si Mike kahit bahagyang nanginginig ang tuhod. Pwede ba kitang yakapin? Oo naman. Mahigpit, ngunit maingat ang yakap. Hindi kita sasaktan. Alam ko naman. Mamahalin kita araw-araw. Pagkasabi noon, ay muling niyakap ni Mike ang nobya.
Mula noon ay nagbago ang lahat. Naging opisyal na silang magkasintahan. May tamis na ang bawat umaga. Good morning. Good morning. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayo. Ngayon na? Oo. Bilang magkasintahan, unang breakfast natin as a couple. Sabi ni Mike, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Napangiti si Jelly. Nakakapanibago. Masasanay ka din. Isang tahimik na hapon sa malawak na bakura ng mansyon, may banayad na sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga. Nakaupo si Mike sa bakal na upuan habang nasa hardin. Nakatapat sa mesa na may 2 tasa ng tsokolate. Katabi niya si Jelly. Naka-cross-leg sa maliit na bangko. Abalang hinihipan ang mainit na inumin. Sinabi ko na sa'yo, hintayin mong lumamig. Hindi ka naman nagmamadali. Kung masunog dila ko, halikan mo ba para gumaling? Grabe ka, hindi ka na talaga nahiya simula nung naging tayo. Kasalanan mo yan. Dati masungit lang ako. Ngayon, masungit na may lambing. Napailing si Jelly habang natatawa. Inilapit niya ang tasa kay Mike at siya na ang humigop muna. Okay na, pwede na. Hindi na yan mainit. Sigurado ka? Oo, trust me. Caregiver mo pa rin ako. Pagiging girlfriend lang ang upgrade. Best upgrade ever. Kinikilig na sabi ni Mike. Uminom si Mike. Dahan-dahan, saka ngumiti. Perfect. Mas perfect ka. Aba, nagiging cheesy ka na din ha. Tumatawang sabi ni Mike. Saglit silang natahimik. Mahinang hinawakan ni Mike ang kamay ni Jelly. Pinaglalaruan ang mga daliri nito na para bang kabisado na niya ang bawat galaw. Naalala mo nung una kang pumasok dito? Akala ko, hindi kita tatagalan ng 1 linggo. Oo, sabi mo pa. Huwag mo akong kausapin kung hindi kailangan. Tapos araw-araw mo akong pinapalayas. Masama ba talaga ang ugali ko nun? Hindi masama. Masamang masama. Halakhak ni Jelly. Seryoso ba yan? Joke lang. Hindi naman sobrang masama ang ugali mo noon pero masakit ka magsalita. Parang galit ka sa buong mundo. Galit ako sa mundo at sa sarili ko. Alam ko. Pero ikaw, araw-araw ka pa rin bumabalik. May rason naman kasi ako noon. Akala ko pera lang ang dahilan mo noon. Para sa anak mo. Uy, hindi ah. May malasakit na din kasi ako sa'yo noon pa lang. At saka, crush na kita noon pa lang. Biro ng dalaga. Talaga? Joke lang. Ang totoo, may nakita akong lungkot na ayaw magpatalo. At na-inlove ako doon. Bahagyang napangiti si Mike. Itinukod niya ang noo nito sa noo ni Jelly. Kaya pala kahit sungitan kita, nginingitian mo lang ako. Hindi kita sinukuan, kahit sinukuan mo na yung sarili mo. Salamat. Walang anuman. Boyfriend kita, di ba? Boyfriend mo na masungit. Masungit pero clingy. Hindi ako clingy. Talaga? Sino tong ayaw mong paalisin kahit kukuha lang ako ng tubig? Baka mawala ka kasi. Biro naman ni Mike. Hindi ako aalis. Promise? Promise. Mas lumapit si Jelly at sumandal sa balikat ni Mike. Saglit siyang pumikit. Ramdam ang init ng katawan nito. Alam mo ba? Minsan iniisip ko kung paano kung dumating yung araw na makakalakad ka na ng maayos. Natatakot ka? Hindi. Curious lang. Baka iwan na kita. Hoy! Joke lang. Hindi funny. Sorry. Pero sagutin mo. Anong gagawin mo? Una, tatayo ako ng matagal. Pangalawa, yayakapin kita ng matagal. At pangatlo? Pangatlo, hahabulin kita kapag nagtatampo ka. Hindi naman ako nagtatampo palagi. Sinungaling. Half lang. Pareho silang natawa. Dahan-dahang iniangat ni Mike ang kamay ni Jelly
at hinalikan ang likod nito. Kahit anumang mangyari, gusto kong malaman mo na hindi kita minahal dahil inalagaan mo ako. Bakit pala? Minahal kita kasi hindi mo ako tinignan bilang kulang. Tinignan mo ako bilang tao. Talaga ba? Oo naman. Ikaw yung nagpabalik ng gana kong mabuhay. Ang drama mo. Pero totoo. Okay na, baka umiyak ako. May girlfriend akong cute. Mike, Ano yon? mahal kita. Mas mahal kita. Hindi, mas mahal kita. Hindi rin. Mas mahal kita kasi araw-araw kitang pinipili. Araw-araw din naman kitang pinipili. Tay, Tay. Magkahawak kamay silang nanatili sa katahimikan. Walang kailangang sabihin pa. Sa simpleng hapon, sa pagitan ng biro at lambing, pareho nilang alam na hindi perpekto ang sitwasyon, pero buo ang pagmamahalan. At sa pagkakataong iyon, sapat na yon. At dahil nakakalakad na din si Mike gamit ang tungkod, ay panahon na para bumalik siya sa opisina at patakbuhin ang negosyo ng pamilya. Kabado siya, kaya isinama niya si Jelly. okay lang ba kung sasamahan mo ako sa opisina? Medyo kinakabahan kasi ako. Mas lalakas ang loob ko kapag kasama kita. Nahihiyang tanong ng binata. Sus, ang boyfriend ko naglalambing pa. Siyempre naman sasamahan kita. Nakangiting sabi ni Jelly at sabay niyakap pa ang nobyo. Sakto namang dumating si Doña Lupe. Anong ibig sabihin nito? Bakit nagyayakapan kayo? Gulat na tanong ng matanda. Ano po kasi? Nauutal na sagot ni Jelly. Kinabahan siya. Paano nga pala kung hindi siya matanggap ng matanda bilang nobya ni Mike? Hindi na natapos ni Jelly ang sinasabi dahil sumagot na si Mike. Matagal ko na ding nililigawan si Jelly, ma. Mahal ko po siya at siya ang dahilan kung bakit nakalakad agad ako. Tinuruan niya akong magdasal at manalig sa Diyos. Tinuruan niya akong maniwala sa sarili ko at kayaning makalakad muli. Nobya ko na po siya ngayon. Mahabang paliwanag ni Mike. Blanko ang mukha ng matanda, pero malamig ang boses nito. Dahan-dahan itong lumapit kay Jelly. Nakatitig ito sa mga mata niya. Doña Lupe, sorry po kung... Naudlot ang sasabihin ni Jelly nang bigla siyang yakapin ng matanda. Salamat sa lahat, Jelly. Nakita ko ang pagbabago sa anak ko at nakita ko kung gaano mo siya inalagaan. Naniniwala akong mahal mo siya at huwag kang matakot. Dahil hindi problema ang agwat ng estado ninyo sa buhay. Tanggap kita dahil mabuti kang tao. Iyon naman ang importante. Nakangiting sabi ni Doña Lupe. Halos maiyak naman sa tuwa si Jelly. Isa talaga yon sa pinoproblema niya at para siyang nabunutan ng tinik dahil tanggap siya ng mama ni Mike. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na mamahalin at aalagaan ko ang anak niyo, Doña Lupe. Emosyonal na sabi ni Jelly. Teka, bakit di ako kasali dyan? Group hug naman. Halakhak ni Mike at niyakap din niya ang kanyang ina at si Jelly. Napakasaya nga ng araw na yon. Kinabukasan, bumangon si Mike ng maaga. Matapos ang therapy exercise session, ay agad na siyang naghanda at nagbihis. Dahan-dahang naglakad siya gamit ang tungkod papunta sa kotse. Hawak ang kamay ni Jelly para siguraduhin na hindi siya matutumba. Handa ka na ba? Oo, andito lang ako. Dumaan sila sa mga lansangan papunta sa opisina. Ramdam ni Mike ang tensyon ng kanyang mundo habang iniisip ang relasyon nila ni Jelly. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng sekretarya. Mulawak at maliwanag ang lugar. Maraming tao ang nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya pinapansin. Kamusta kayo dito? Tanong niya sa sekretarya. Maayos naman po. Huminga si Mike. Iniisip niya si Jelly at ang anak nito
habang dahan-dahang naglalakad sa hallway gamit ang tungkod. Kaya na niyang tumayo at gumalaw ng mag-isa. Ngunit minsan ay kailangan pa rin ng suporta. Lumapit ang isang kaibigan niya sa trabaho, si Andrew. I can't believe it. You made it. Nalampasan mo lahat. Hindi ako lumalaban para sa sarili ko lang. Para kanino? Para sa taong pinili ko. Nagbulungan ng ibang katrabaho na kilalang tsismoso. Bumulong ang isa at sinabing balita daw niya ay caregiver lamang ang bagong nobya ni Mike. Ang isa naman ay sumabat na bakit daw pumatol si Mike sa hindi niya kauri. Mahina lang naman ang bulungan, pero nadinig pa din ni Mike ang mga iyon at nagpantig ang tenga niya. Wala kayong alam at wala kayong karapatan na husgahan ng taong mahal ko. Pinauwi na niya si Jelly at siya naman ay naiwan para asikasuhin ang ilang mga papeles. Umalis siya sa opisina. Dahan-dahang naglalakad, ramdamang tensyon sa paligid. Pagbalik sa bahay ni Jelly, naghihintay ito sa sala. Hawak ang tasa ng kape at nakatingin sa bintana. Kamusta? Teka, mainit ba ang ulo mo? Hindi. Gusto ko lang huminga. May nadinig ka bang hindi maganda? Kaya ba mainit ang ulo mo? Hindi nila alam ang totoong nangyari. Hayaan mo na lang sila. Hindi ko alam kung bakit kailangan nilang makialam at bakit sa tingin nila ay may karapatan silang makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Ngunit sa mundo ko, may hangganan ang lahat. Walang hangganan kung magkasama tayo. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagtitiis. May mga taong nagkomento. May humarang sa kanya. May nagtanong kung tama ang pinili nito. Napapagod na ako. Naintindihan ko. Bakit kailangan kong pagdaanan ng mga to? Sino ba sila sa tingin nila? Kasi mahal mo ako at mahal rin kita. Kung sa bagay, sapat naman ang pagmamahal ko para sa'yo. Kahit pa lahat ng tao ay laban sa atin. Hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo. Isang gabi, dumalaw ang matalik na kaibigan ni Mike na si George. Nakaupo sila sa hardin habang si Jelly ay nasa loob ng bahay nagtitimpla ng tsaa. Mike, alam mo bang marami sa tauhan mo ang hindi sang-ayon sa relasyon ninyo? Alam ko, matagal ko na yang naririnig. Hindi lang yan chismis. Nag-aalala sila sa reputasyon mo, sa negosyo mo, at sa magiging kinabukasan mo. Iniisip ko din ang lahat ng yon, pero iniisip ko rin kung sino ang kasama ko sa laban. Lumabas si Jelly at narinig ang huling sinabi ni Mike. Kung problema ako, kaya kong lumayo. Hindi ka problema. Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Sigurado ka ba? Hindi madali ang mundong ginagalawan mo. Alam kong magiging mahirap ang lahat, pero mas mahirap ang mabuhay ng wala ang taong mahal ko. Tahimik na tumango ang kaibigan ni Mike. Wala na siyang masabi pa. Ikaw pa din naman ang magdidesisyon yan. Kaibigan mo ako. Sinasabi ko lang naman ang mga nalalaman ko. Pero sa huli ay susuportahan pa din naman kita. Salamat naman kung ganon. Mapalad ka, Jelly. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko kaya sana ay alagaan at mahalin mo din siya ng tapat. Boto na ako sa'yo dahil alam kong mahal ka ng kaibigan ko. Salamat sa tiwala. At huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan si Mike. Kung dati nga na pasyente ko lang siya ay hindi ko siya pinabayaan. Ngayon pa kaya na nobyo ko na siya? Salamat. Mapapanadag na ako niyan. Naglakad sina Mike at Jelly sa hardin. Kaya na ngayon ni Mike ang ilang hakbang ng mag-isa at walang tungkod. Pero minsan ay inaabot pa rin niya ang kamay ni Jelly para sa balanse. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, nakaupo lang ako, galit sa mundo, unti-unting nasisira ang buhay. Hindi ako ang dahilan. Ikaw ang lumaban. Pero ikaw ang hindi sumuko sa akin. Mahal kita. Natural lang yun.
Huminto sila at nagkatinginan. Parehong may ngiti. Maraming hadlang sa atin. Pero hindi sila ang pipili para sa atin. Malayo ang lalakbayin natin. Sana ay handa ka. Hindi ka mag-iisa. Nandito lang ako palagi. Lumipas ang mga linggo. Dumami ang tanong. Dumami ang opinyon. Ngunit mas tumibay ang relasyon nila. Hindi na sila natitinag sa mga bulong at chismis. Isang gabi, magkatabi silang nakatayo sa balkonahe. Kamusta naman ang nakaraang linggo mo sa opisina? Ganun pa din. Pero hindi na big deal sa akin. Hayaan mo silang mapagod. Alam mo ba kung ano ang pinaka-importante sa lahat? Ano? Na pinili natin ang isa't isa kahit may dahilan para umatras. At hindi na natin kailangang patunayan yon sa kahit kanino. Mahigpit ngunit maingat ang yakap nila. Dati, umiiyak ako mag-isa. Ngayon magkasama na tayo sa lahat. At dahil sa pagod palagi sa opisina, ay niyaya ni Mike si Jelly na mag-out of town. Hapon na nun, ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagiiwan ng gintong liwanag sa paligid. Si Mike at Jelly ay naglalakad sa gilid ng lawa. Hawak ang kamay ng isa't isa. Ang ganda ng sunset ngayon. Parang mas maganda dahil magkasama tayo. Tama. Ang dami ko pang gustong gawin sa ganitong gabi. Ano naman yun? Maglakad-lakad, kwentuhan, at mag-enjoy sa simpleng moments. Tumigil sila sa isang bench, malapit sa lawa at naupo. Tahimik silang nagmasdan sa tubig habang ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Alam mo, minsan, natatakot ako sa hinaharap. Pero kapag kasama ka, parang kaya ko ang lahat. Ako rin naman. Kapag magkasama tayo, parang mas madali ang lahat. Nagumpisa silang magkwentuhan tungkol sa kanilang pangarap. Mga simpleng plano sa buhay at mga alaala mula sa nakaraang therapy at bonding moments. Minsan, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo. Pero kapag kasama ka, alam kong kakayanin ko. Yan din ang nangyayari sa akin. Kapag nandyan ka, parang lahat ng problema ay kayang lampasan. Habang nagkukwentuhan, dahan-dahang hinalikan ni Mike ang likod ng kamay ni Jelly. Napangiti si Jelly at hinawakan ang kamay niya. Ang init po ng kamay mo. Ngayon, hindi lang ako lumalakas sa therapy. Lumalakas rin ako sa piling mo. Dahan-dahang naglakad silang magkasama sa damuhan. Paminsan-minsan ay nagbibiroan, minsan ay tahimik lang. Ngunit bawat sandali ay puno ng init, tiwala at pagmamahalan. Gusto ko sanang ganito lagi. Simula ng araw hanggang gabi. Basta magkasama tayo, pwede yun. Lumapit sila sa gitna ng damuhan at nag-stretch sa ilalim ng huling sinag ng araw. Humawak ang kanilang mga kamay at nagtinginan. Salamat sa pagiging parte ng buhay ko. Ako rin. Tahimik silang naglakad pabalik sa picnic spot. Naglakad ng dahan-dahan, hawak ang kamay ng isa't isa. Ramdam nila ang katahimikan, ngunit punong-puno ng ligaya, pagmamahalan at pag-asa. Ang mga simpleng bonding moments, tulad ng sunset walk na ito, ay nagpatibay pa sa kanilang relasyon bilang magnobyo. Isang araw, ay kinausap ni Mike si Jelly. Ipapakilala sana kita sa Christmas party ng kumpanya namin. Ani Mike, naku, wag na, nakakahiya. Biglang namula si Jelly at halatang kinabahan. Anong nakakahiya doon? Proud ako na ikaw ang nobya ko. Ayoko, pagtatawanan ka lang nila. Baka malait ka pa dahil sa akin. Baka sabihin ay isang CEO na tulad mo ay pumatol sa tulad kong isang tagapag-alaga lang tapos meron pang anak na special child. Sabi ni Jelly sabay yuko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Paninindigan kita at ipaglalaban kahit pa anong sabihin nila. Hinaplos ni Mike ang pisngi ng nobya. Sure ka ba? Tanong ni Jelly. Sure na sure. 100% sure.
Biro pa nito. Bakit? Bakit hindi? Naalala mo ba? Hindi mo ako sinukuan. Hindi mo ako ikinahiya noong lumpo pa ako. Kahit ang sama ng ugali ko sa iyo ay inintindi at pinagtiyagaan mo ako. Kaya ngayong okay na ako, ay ako naman. Ako naman ang magiging proud sa iyo. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Emosyonal na sabi ni Mike at naluha pa nga ang mga mata nito sa pagbabalik tanaw. Salamat. Kaya naman mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Pero teka, anong isusuot ko? Puro simple at mumurahin lang kasi ang mga damit ko. Baka mapahiya ka pa. Wag na lang kaya. Nag-aalangang sabi ni Jelly. Yung isusuot pa ba talaga ang problemahin mo? Iyan ang pinakamadaling solusyonan. Tara, mag-shopping lang tayo. Wala naman tayong lakad today. Nagdadalawang isip man, ay pumayag din si Jelly. Nagpunta sila sa isa sa mga pinaka-prestisyosong mall. Bakit naman dito pa tayo nagpunta? Ang mahal-mahal dito. Sana nag-divisoria na lang tayo o kaya sa department store. Pag-aalinlangan ni Jelly. I just want the best for you. I want to give you everything you deserve. Wag na natin itong gawing madrama. Okay ba? Damit lang ito. Chill and enjoy. Mahal ko. Nakangiting sabi ni Mike. Nagpunta sila sa isang mamahaling tindahan ng damit at mga sapatos. Pati nga mga eleganteng bags ay mayroon sila. Agad na lumapit ang isang sales lady at inasikaso sila. We need 5 sets of elegant dresses, shoes and bags. Sabi ni Mike. Ha? Bakit naman 5 set? Iisa lang naman ang katawan ko. Natatawang sabi ni Jelly. Para mapagpilian pa natin ang iba. At kung may iba pa tayong bigla ang lakad, may nakahanda ka ng damit. Hindi ka na mag-aalala. Ikaw ang bahala. Isinama ng sales lady si Jelly. Naupo si Mike sa malambot na couch at inabutan agad siya ng drinks at snacks. Ilang sandali pa ay nainip si Mike kaya nag-check na siya ng mga work emails gamit ang kanyang cellphone. Laking gulat niya nang tawagin siya ni Jelly. Mahal, okay lang ba itong napili ko? Nang mag-angat ng mata si Mike ay natulala siya sa suot ni Jelly. Isang mahabang cocktail dress na may maliit na manggas. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Nakasuot din siya ng stiletto at mamahaling maliit na sling bag. Hoy, natulala ka na? Halakhak ni Jelly. Sorry, nagulat lang ako kasi... Natigil siya sa pagsasalita. Kasi ano? Kunot noong tanong ni Jelly. You look really amazing. Tumayo si Mike at lumapit sa dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito. I am so lucky to have you as my girlfriend. Madamdaming sabi ni Mike. Mapalad din naman ako na nobyo kita. Sagot ni Jelly. Matapos mamili, ay inihatid na ni Mike ang nobya sa bahay nito. Nang mag-isa na si Jelly ay napabuntong hininga siya. Nakatingin siya sa mga paper bags na nagkalat sa sahig. Napakadami naman ng mga ito. Pero kaya ko ba talaga? Hindi kaya pagpiyastahan lang ako ng mga chismosa doon? Baka laitin lang ako ng mga tao doon kapag nalaman nila na tagapag-alaga lang ako ni Mike dati nung lumpo pa siya, ani Jelly. Halos nga hindi na makatulog si Jelly ng gabing iyon. Kinabukasan ay maaga din siyang nagising. Maaga siyang naghanda at nang bandang hapon na ay sinundo na siya ni Mike. You look wonderful tonight. Nakangiting sabi ni Mike na halatang sinsero sa sinasabi. Ano ka ba? Nang bola ka na naman. Nahihiyang sabi ni Jelly. Aba, kahit kailan ay hindi ako naging bulero. Totoo namang napakaganda mo ngayon. Ngayon lang ako maganda? Kunwari ay nagtampo pa ang dalaga. Araw-araw kang maganda sa paningin ko. Pero extra pretty ka ngayong gabi. Kaya naman love na love kita eh. Halakhak ni Jelly at talaga namang kinilig siya sa sinabi ng nobyo. Sa buong biyahe ay panay ang kwento ni Mike.
Gusto kasi niyang mawala ang kaba ni Jelly, pero malakas talaga ang kabog ng dibdib nito, lalo na nang makarating na sila sa venue. Sobrang sosyal naman dito. Sure ka bang tutuloy tayo? Hindi ako bagay sa ganitong mga lugar. Kabadong sabi ni Jelly. Hinawakan ni Mike ang mga kamay niya at tinignan siya sa mga mata. I really want everyone to meet you. Proud ako sa'yo at gusto kong ipakilala ka sa lahat ngayong gabi. Pero baka nga nagiging selfish ako at pinipilit lang kita. So tell me, kung talagang ayaw mong pumasok sa loob ay maintindihan ko. Let's just go somewhere na komportable ka. Mag-isa o kwek-kwek na lang tayo? Talaga? Kahit gusto mo tong event na to ay hindi tayo tutuloy? Gulat na tanong ni Jelly. I love you at I will do whatever you want. Kung saan ka magiging masaya at komportable, ay doon ako. Nakangiting sabi ni Mike. Tumuloy na lang tayo. Gusto ko ring maging masaya ka at may tiwala naman ako sa'yo na hindi mo ako pababayaan. Lahat ay kakayanin ko. Basta andyan ka lang sa tabi ko. Emosyonal na sabi ni Jelly. Salamat. Tara, let's... Biro pa ni Mike. Nang makapasok sila sa venue, ay ramdam ni Jelly ang mga mapanuring tingin sa kanya ng mga tao. May mga nagbubulungan. Ang iba naman ay tinitignan siya mula ulo hanggang paa. May mga narinig pa siya na hindi daw siya nababagay sa lugar na iyon. May iba na parang pinagtatawanan pa siya. Are you okay? Tanong ni Mike. Ha? Okay lang ako. Pagsisinungaling nito. Naupo sila sa isang lamesa na nakareserba para kay Mike. Nagsimula na ang programa at dumating na din ang oras para magsalita si Mike. Good evening everybody. I'm glad to see familiar faces. At sa gabing ito ay nais ko ding ipakilala ang isang tao na malapit sa aking puso. Isang tao na nais kong makasama sa habang buhay. Ladies and gentlemen, I would like you to meet the woman who captured my heart. Jelly. Nagpalakpakan ang mga tao, pero ramdam din ni Jelly na madami ang nagulat at nagtaka kung sino siya at saan siya nanggaling. Tinawag si Jelly sa entablado. Nanginginig ang mga tuhod niya. Pero nang magkatabi na sila ni Mike, biglang may dumating na babae. Maganda, matangkad at blondie pa nga ang buhok nito. What is the meaning of this? Pasigaw na tanong ng babae habang naglalakad papalapit sa stage. Gloria? Gulat na tanong ni Mike. Ako nga, nagulat ka pa? Tanong muli ng babae. Bakit kailangan mong manggulo? Ako ang nobya mo. Bakit ipinapakilala mo sa mga tao ang caregiver na to? Is this your way ng pagtanaw ng utang na loob sa kanya? Sa pag-aalaga niya sa'yo? Malditang tanong ng dalaga, nahalatang gusto lamang ipahiya si Jelly. Hindi kita nobya. Iniwan mo ako nung panahong kailangan kita, hindi ba? So saan ka kumukuha ng lakas ng loob para tawagin ang sarili mo na nobya ko? Galit na sambit ni Mike. Agad na namula ang babae. She was caught off guard. Akala kasi niya ay mananahimik lamang si Mike. I'm back. We can make things right. Ayusin natin ang lahat. Natatarantang sabi ng mayamang dalaga. Bakit parang natataranta ka? Hindi ba tung nalaman mong paralisa ako dahil sa aksidente ay nadismaya ka? Natakot kang mahirapan kaya sumama ka dun sa lalaking isinabay mo sa akin? Oh, bakit nagulat ka? Hindi mo alam na alam ko ang tungkol sa kanya? Sambit ni Mike. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halos mabulol na sa kaba si Gloria. Hindi mo alam? O natatakot kang mapahiya at malaman ng lahat na niloko mo ako? Oo, alam ko na niloko mo ako. Pero dahil mahal kita ng mga panahong yon, ay binigyan kita ng pagkakataong magbago. Pero nang maaksidente ako, ay iniwan mo ako. Pagpapatuloy ni Mike. Kaya nga ako bumalik para ayusin natin ang lahat. Pakiusap ng dalaga. No, Gloria.
Si Jelly. Siya ang mahal ko. Hindi niya ako iniwan. Nagtiyaga siya at nagmalasakit. Kaya ako tuluyang gumaling. Siya ang mahal ko at siya ang karapat-dapat sa pagmamahal ko. Kaya hindi kita hayaang hamakin at ipahiya siya. Buong tapang na sabi ni Mike. Hindi na nakasagot pa si Gloria at padabog itong umalis. Pero bago tuluyang lumabas ng venue, ay muli itong nagbanta. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ka magiging akin, ay hindi ka din mapupunta sa babaeng yan. Dahil sa nangyari, napagpasyahan nila ni Mike at Jelly na umuwi na. Sa biyahe ay tahimik lamang ang dalaga at si Mike naman ay nakikiramdam lang. Nang tumigil sila sa harap ng inuupahan ni Jelly, ay doon lamang sila nag-usap. I'm sorry. Kinailangan mong pagdaanan yun dahil sa akin. Dapat ay hindi na lang kita isinama. I feel terrible. Hindi mo naman ginusto yon. Hindi mo yun kasalanan, kaya hindi ako galit sa'yo. Naramdaman ko nga na ipinaglaban mo ako. Mabuti naman kung ganun. Salamat sa pag-intindi. Pero ngayon ko lang nalaman yun na niloko at iniwan ka pala ni Gloria. Oo, pero hindi ko na lamang sinabi dahil hindi naman siya importante. Ang importante ay ikaw. Tayo. Nagpa-cute ka na naman. Pero seryoso ha? Salamat dahil kahit sa harap ng lahat ng tao, ay kayang-kaya mo akong ipagtanggol. Siyempre, nobyo mo ako. Obligasyon kong ipagtanggol at mahalin ka. Ani Mike. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at naging maayos naman ang lahat. Abala man sa trabaho si Mike, ay sinisigurado nito na may quality time sila ni Jelly. May mga araw na lumalabas sila at namamasyal. May couple date at meron din namang araw para isama ang anak ni Jelly. Minsan nga ay kahit sa bahay na lang sila magbanding ay masaya na din sila. Basta ba magkasama. Lumipas ang mga linggo. Tahimik si Gloria. Iniisip nila na baka nakamove on na ito. Sa tingin nila ay natanggap na nito na hindi na sila magkakabalikan ni Mike. Mabuti na lang at tahimik na si Gloria. Sabi ni Jelly. Sana ay nakahanap na siya ng bagong nobyo at sana ay huwag niyang lokohin ang bago niyang nobyo. Sabi naman ni Mike. Hindi mo ba siya namimiss? Pangaasar ni Jelly. No way! Halakhak naman ni Mike. Nag-focus na lamang sila sa kanilang relasyon at sa pagpapatakbo ng negosyo. Gusto din kasi ni Mike na umunlad si Jelly sa sarili nitong paraan. Kaya naman binigyan niya ito ng sariling negosyo. Nagpatayo sila ng 2 malalaking grocery stores at si Jelly ang nagmamanage ng mga iyon. Sa kanya din nakapangalan ang properties na iyon. Isang hapon nga ay nagyaya si Mike. Mahal, dinner tayo mamaya ha? Namimiss na kasi kita. Oo ba? Namimiss na din kita. Ni Jelly. Hindi inaasahan ni Jelly na ang simpleng gabi na iyon ay magiging isa sa pinakaimportanteng sandali sa buhay niya. Akala niya ay ordinaryong dinner lang. Tahimik, payapa at pamilyar. Pero sa likod ng mga ilaw at ng maingat na paghahanda ni Mike, may lihim na plano pala. Tahimik silang magkatapat sa mesa. May munting kaba sa hangin. Parang ang seryoso mo ngayon. May problema ba? Ngumiti si Mike. Pilit itinatago ang kaba habang hinahaplos ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Wala. Gusto ko lang malaman mo na masaya ako na nandito ka. Akala ni Jelly ay simpleng lambing lang yon. Hindi niya alam na ilang segundo na lang ay luluhod na si Mike. Handa na ang singsing. Isang simpleng simbolo ng pangakong matagal na niyang tinupad sa puso pa lang. Hindi dahil perpekto ang sitwasyon, kundi dahil sigurado na siya sa babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit bago pa man tuluyang maging ganap ang sandali, may anino ng nakaraan ang biglang sumingit. Mike, may nakatingin sa atin. Paglingon niya, nandoon si Gloria.
ang dating bahagi ng buhay ni Mike na matagal na niyang iniwan. Ngunit hindi pa rin tuluyang nakawala sa galit at inggit. Hindi ito lumapit para makiusap o humingi ng paliwanag. Ang dala niya ay puot, isang galit na pinatagal ng panahon at pinalala ng pagkatalo. Hindi pa rin pala kayo naghihiwalay? Tumayo si Mike. Automatikong inilapit ang sarili kay Jelly. Gloria, umalis ka na. Huwag kang gumawa ng eksena. Ngumisi si Gloria. Puno ng panlalait ang mga mata. Eksena? Hindi pa nga ako nagsisimula. Mag-move on ka na. Makikilala mo din ang lalaking para sa'yo. Ikaw ang para sa akin, Mike. We are meant to be together. We are soulmates. Wika ng dalaga na akma pang yayakapin si Mike pero sinalag ito ng binata. Soulmates? Meant to be together? Kung yan talagang tingin mo sa atin, di sana hindi ka nagloko. Anyway, I am so done with you. Wala na akong kahit anong nararamdaman sa'yo. Hindi na ako galit sa'yo, pero hindi na din kita mahal. Not in the way na gusto mo. So please, leave us alone, Gloria. No! Iyon lamang ang nasabi ni Gloria. Sa isang iglap, bago pa man makaiwas si Jelly, itinaas ni Gloria ang bote na dala nito. Isang malinaw na likido na kayang manira, hindi lamang ng mukha, kundi buong kinabukasan. Muriatic acid ang nakasulat sa boteng yun. Nanlaki ang mga mata ni Jelly. Wag! Ngunit mas mabilis ang pagmamahal kaysa galit. Sa sandaling yon, hindi nagdalawang isip si Mike. Iniharang niya ang sarili. Buong tapang, buong paniniwala. Handang akuin ang anumang kapalit basta mailigtas ang babaeng mahal nito. Stop it! Ang sumunod na pangyayari ay nagbago sa lahat. Si Mike ang tinamaan, hindi si Jelly. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nasira. Isang pisikal na sugat na hindi lamang laman ang tinamaan, kundi pati ang mga pangarap na akala niya ay tuluyan ng maaabot. Bumagsak sa sahig si Mike. Ramdam niya ang nanunuot na sakit na dulot ng asidong yun. Napapikit siya at nanginginig ang mga kamay sa sobrang sakit. Mike, please, tignan mo ako. Nandito ako. Si Gloria naman ay agad na nataranta. No! 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 Hindi ko naman gustong mapahamak ka. Mike, para kay Jelly yun. Siya ang gusto kong saktan. Hindi ikaw. Nabitawan ni Gloria ang hawak niya at tumakbo palabas ng venue. Sa gitna ng kaguluhan, sa pagitan ng sakit at takot, isang bagay ang nanatiling buo. Ang kamay ni Jelly na mahigpit na humawak sa kanya at ang tinig nitong puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Sa ospital na nagkamalay si Mike. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ang mukha ko. Sobra. Teka, tatawagin ko ang nurse. Wag na. Gusto ko ng salamin. Gusto kong makita ang itsura ko. Wag na. Gusto kong makita ang mukha ko. Sigaw ni Mike. Walang nagawa si Jelly at iniabot ang salamin kay Mike. Sirang-siraan na ang mukha ko. Mabuti naman akong tao. Bakit nangyayari ito sa akin? Nung una ay nalumpo ako. Ngayon naman ay nasira ang mukha ko. Humahagulgol na sabi ng binata. Everything happens for a reason. Malalampasan mo din yan. Sabi naman ni Jelly. Maintindihan ko kung iiwan mo ako dahil sa itsura ko. Malungkot na sabi ni Mike. Mahal, ano ka ba? Kahit ano pang itsura mo, ay hindi kita iiwan. Mahal kita at walang makakapagbago nun. Sabi ni Jelly, sabay yakap kay Mike. Talaga? Bakit parang nagulat ka pa? Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa? Walang iwanan, hindi ba? Salamat, mahal ko. Hindi nagbago ang pagmamahal ni Jelly. Hindi ito natakot. Hindi ito umatras. Sa halip,
Mas pinili nitong manatili, mas buo, mas matatag at mas sigurado. Sa bawat gamutan, sa bawat araw ng paggaling, sa bawat pagkakataong pilit iniiwasan ni Mike ang salamin, nandoon si Jelly. Huwag mo na akong tignan ng ganyan. Paano ba dapat? Mahal pa rin kita. Hindi ka ba naawa lang? Hindi. Kung naaawa lang ako, matagal na akong umalis. Mapalad talaga ako na ikaw ang nobya ko. Mapalad din ako sa'yo. Alam kong kaya mo akong protektahan at ipaglaban. Nakumbinsi pa din naman ni Jelly si Mike na ituloy ang kasal. Dahil totoo ang pagmamahal niya dito at hindi awa lamang. Dumating ang araw ng kasal. Hindi grande, hindi perpekto sa paningin ng iba, ngunit buo sa pagmamahal nilang dalawa. Si Mike may peklat, may bakas ng sakripisyo. Si Jelly may mga mata ng pagmamahal na hindi kailanman nag-alinlangan. Handa ka na? Kinikilig na sabi ng dalaga. Kung ikaw ang kasama ko, matagal na akong handa. Palagi akong handa. Pagkatapos ng kasal, hindi naging madali ang lahat. May mga tingin, may mga bulong, may mga sandaling muling kinwestiyon ni Mike ang sarili. Kung hindi nangyari yon, huwag mo nang tapusin yung sasabihin mo. Mahal kita bago pa yon. Mahal kita pagkatapos noon. At mahal kita ngayon. Walang makapagpapabago ng nararamdaman ko para sa'yo. Napatunayan ko na yan. Kaya sana ay kampante mo ang sarili mo. Sa huli, pinili ni Mike na sumailalim sa reconstructive surgery. Hindi para itago ang nakaraan, kundi para tanggapin ang hinaharap ng may kumpiyansa. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Unti-unting bumalik ang ngiti, hindi lamang sa muka, kundi pati sa puso. At habang gumagaling siya, sabay ring umunlad ang negosyong pinagsikapan nilang itayo. Kung wala ka, wala rin ito. Magkasama natin itong pinangarap. Dumating ang panahon na hindi na sugat ang unang napapansin ng mga tao kay Mike, kundi ang tapang niya. Hindi na kapansanan ang nakikita, kundi tagumpay. Sa huli napatunayan nilang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa mga sandaling pinili mong manatili kahit may dahilan para umalis. Magkahawak kamay nilang hinarap ang buhay magkasama. Masaya at piniling magmahal habang buhay. Sa dinami-dami ng pinagdaanan nila, sa huli, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya,
Pasita Eleazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eleazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan,
Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano,
London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.